natin ang Diyos. May nabiyaya. At may pinapasagana sa atin sa umaga ito. Hallelujah. Pilahan natin ang Panginoon. Isang pangako natin alaya ng pinakamainam na pasasalamat. Hallelujah. Ang ating kapitan Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon. Hallelujah namin pagsamba sa inyo sa umaga ito. Hallelujah. Tuloy po namin nilalabis sa inyo ang aming mga buhay mo dahil. Hallelujah. Pinababa po namin ito sa inyo. Pinangkin namin sa umaga ito. Ang iyong masigay ng biyaya, Panginoon. Paglilinis, Panginoon. Tuloy na kayo ang tuloy na bigay ng handog na buhay. Upang ang buhay na ito, Panginoon, maging ganap, kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. Inaangkin namin ang biyayang ito, God. Sa inyong ginawa, Panginoon Jesus, kami po ay patuloy na sumagalang biyaya niyo. Patuloy ang buhay ng bawat isa narito, Panginoon. Patuloy natapat kayo, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Panginoon po kayo, God. Pangunahan niyo po kami o malal na Espiritu sa devotion nito, Panginoon, Lord God. Patuloy kayo manguna, Panginoon. Diyan niyo, God, ang mga alay ng handog sa umagang ito. Karangalan po kayo, Panginoon, sa buhay ng iyong mga ilang. Hallelujah. Awi tayo sa Panginoon. Lahat sa akin
kalooban sa umagang ito. Puso, Panginoon. Ihandog sa inyong harapan, Panginoon. Buhay banal, tanggap-tanggap sa inyo, ha. Purihin po kayo, ha. Gamitin niyo po ang buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang ginawa. Sa tagal namin itong kinagagalak, Panginoon. Kami ligtas, kami nagagamit niyo, kami, Panginoon, binigyan niyo ng pagkakataon makapaglingkod sa inyo. Yung daluyan ng biyaya, pag-asa, hallelujah, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Purihin kayo, Diyos, tunay nga, Lord, sa iyong masagalang biyaya. Patuloy na umigalas sa amin, Panginoon. Nagpapasalamat namin lubos ikaw, God. Yan, O Lord, ang aming buhay, maging laan palagi sa iyo. Hallelujah. It's our devotion, Panginoon, sa iyo. Buhay, kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Yan niyo po, Panginoon, ang bagay ito, sumagana. Ang biyaya, yan niyo po, Panginoon, ang bagay ito, Panginoon. Maparangalan kayo ng iyong anak. Sa pag-aaral po ng aming salita, sa pamagitan ng buhay ng iyong lingkod, Panginoon, sa buhay Pastor Amay, nabagat, Lord, pagpala niyo ang kanyang buhay, O God. Patuloy, Lord God, every meditation for my Panginoon, nilapula sa inyo, God. Ang iyong banal na salita, Panginoon, God. Ang patuloy na dumaloy, Panginoon, sa umagang ito, sa puso ng iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy kayo magpahayag sa Kanya, O Lord God. Patuloy, Lord God, pangusap po kayo, Panginoon, sa iyong mga anak sa umagang ito. Patuloy na kami turuan, mabuhin, Panginoon, maging ganap, na lingkod niyo, Panginoon. Buhay, banal, at tanggap-tanggap po sa inyong kabanalan, Panginoon. Salamat, Lord. Purihin po kayo, God. Hingin namin, Panginoon, ang pagsama ng banal na Espiritu. Hingin namin ang tagumpay, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Ang hingin na walang kapapuri, at salamat, parangalan ng mga anak, sa pangalan ng Panginoon na Jesus. Amen. Diba, pinatawaran ko na po ang ating pasama. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Isa pong pribilehyo at kagalakan na makarating po dito sa lugar ng Taiwan. First time ko lang din po dito, kaya nung tinanong po kung sino yung first time ni Pastora Rebecca kahapon, tumas po ang aming kamay. Ayan. So bago po ako dumako sa salita ng Panginoon ngayon pong umaga, akin pong tinatawag ang akin pong kabiyak at partner sa ministry. Wala pong iba kundi ang akin pong mahal na asawa, Brother Chito Habana. Good morning po. Kapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po pala si Brother Chito. Sabi ko sana Brother Larry. Brother Chito, ako po ay taga Surigao del Sur. Kung meron na po nakapasyal po dyan sa Enchanted River, yun po ay sa amin po yun, malapit. Hindi amin po yun, malapit sa amin. Kahit po ang Panginoon at napakabuti po ng Diyos at niloob ng Panginoon na kami po ay makarating ng Taiwan for many years na pagpaplano at invitasyon po ng Pastor Paul noon pa. Ngayon pa po kami nakarating. So, salamat sa Panginoon, siya po ang nagtatakla ng panahon, tamang panahon. Ganon din po sa bawat isa sa atin, sa buhay natin. Kung kailan tayo tinawag ng Panginoon at ililigtas, minsan hindi pa sa bansa natin kundi sa ibang bansa. Ako po ay nakakilala sa Panginoon sa Saudi Arabia kung saan mahigpit po yung persecution sa Christianity. Doon pa ako nakakilala. Kunin po ang Panginoon at sa kabutihan niya po,
At wala po talagang makikita ko po na walang imposible sa Panginoon. Siya po yung gumagawa ng paraan at mga sitwasyon para dalhin tayo sa mabuti at sa kanyang plano sa buhay ng bawat isa. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, isa pong pagpapala po. At patotoo na narito kami ngayon mag-asawa. Sa kabutihan niya lang po at sa biyaya niya. Kaya po, sabi ko nga po, 2 weeks ago pa, kinakabahan na ako. Ano po sasabihin ko, Panginoon? At kung paano po mabuti ang Panginoon at kung paano niya tinahon ako doon sa dating buhay, ngayon po ay patuloy na binabago ng Panginoon. Pagbabago po ng Panginoon ay mayroon pong mga kumbaga stages, kumbaga mayroon pong siyang kaparaanan sa araw-araw, binabago niya tayo sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, sa pamamagitan po ng pagpapatuloy po natin na makinig ng salita niya at darating ang panahon na ang bawat isa ay gagamitin niya para naman sa iba. Tandaan po natin na wala pong kapantay yung tinanggap natin na kaligtasan ng Panginoon. Wala pong bagay sa mundong ito na makakapalit o makakatapat sa natanggap natin. Kaya mapalad po tayo na narito patuloy na tumatanggap ng biyaya niya. Salamat po sa Panginoon. Baka maubos ba maulat siya? Sa inyo po, sa Diyos po ang lahat ng patuloy. Payag naman ako. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na dakila, tapat at mabuti, karapat dapat po kayo sa lahat ng pagsamba ng inyong pong mga anak. Mga anak niyo na dati po ang buhay, Panginoon, from darkness into a marvelous light, O God. We honor you and we worship you, O God. You deserve to be praised and to be glorified, O Lord God. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin araw-araw na itong buhay na ito ay maging haing buhay talaga sa inyo, Panginoon. Kalugod-lugod, katanggap-tanggap, O Diyos, sa lahat ng aspeto po ng aming buhay. Salamat po, Banal na Espiritu. Dalangin po ng bawat isa sa amin na mga salita, Panginoon, na lagi pong mahahayag at patuloy na nahahayag, Panginoon, ay malakaran po ng bawat isa at makita po sa aming pong mga buhay sa tulong at kapangyarihan po ng Banal na Espiritu. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tulad po ng ating tema sa buong kampo na ito, yung Romans 12:1, a living sacrifice, holy, acceptable unto God. So ngayon po umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo pong lahat, mamuhay ng may kabanalan. Doon po sa aklat ng unang Pedro, kabanata pong 1, talata pong 15, kung kayo po ay meron mga pala na kasulatan at alam ko naman kung dala po nyo ang iyo pong mga sandata. Hallelujah! Amen! Kung sabi po ng Amen, na nandito na po sila sa aklat ng unang Pedro, kabanata pong 1, talatang 15. Hallelujah! Ano man po ang sali ng inyo pong mga banal na kasulatan, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos at inaanyayan po kayo na magsitayo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Salamat po, makakaupo na po ang bawat isa sa inyo. Purihin ang Diyos. So, sa aklat po ng unang Pedro, kabanata 1, talata pong 15, maliwanag po na sinasabi po dito ni Apostol Pedro na tayo po lahat ng mga mananampalataya, na mga niligtas ng ating Panginoong Hesus, tinubos ng kanyang banal na dugo, pinatawad sa ating pong mga kasalanan, ay talagang sinasabi po dito na mamuhay po tayo na mayroong kabanalan. At lumakad na nanduduan sa kabanalan po ng ating Panginoon.
na siya pong tumawag sa atin. Kaya sinabi nga po dito, because God is holy, you also must be holy in all you do. Ano po ang exempted doon sa salitang all? Wala po lahat. As in, kahit ngayon na kayo po ay nakaupo at nakikinig, maging tayo po ay naroon na nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos na talagang makita po sa atin yung kabanalan. Bakit? Dahil ang Diyos po na tumawag sa atin ay banal. Amen? Hallelujah. Ito pong talata na ito, sabi po dito, talagang in-emphasize po niya na tayo po na mga Kristiyano, we are expected to strive for a life that reflects God's character. Alam po natin kung ano po yung karakter na meron ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumikha sa atin, na siyang tumawag po sa atin, na siya pong nagdala sa bawat isa sa atin sa anumang pong buhay na meron po tayo ngayon. Wala po tayong ipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Dahil lamang po sa kanyang masaganang biyaya kung kaya tayo po ngayon ay naririto. Kung hindi dahil po sa kanyang biyaya at pagmamahal na wala pong katulad, wala po ang bawat isa sa atin dito. Kahit ako po, hindi po ako makatatayo sa inyo pong harapan ngayon pong umaga. Even though we may not be perfect, wala pa po tayo doon kasi nandoon pa po tayo ngayon sa sanctification. Araw-araw po tayo ay binabago ng Panginoon. Araw-araw po ay tayo hinuhubog ng Diyos. Araw-araw po ay tayo ay tinutulungan niya sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na makalakad po ayon sa kanyang kalooban at layunin sa ating pong mga buhay. Ano po? At kapag sinabi pong holiness o kabanalan is motivated by the grace of God's love for us and requires the work of loving Him by obeying His commands. So, ang Panginoon po, lagi niya pong ginagawa ang kanya pong bahagi. Pero ang tanong, ginagawa po ba natin yung bahagi po natin? Kasi yan po ay partnership. Hindi po pwede na ang Diyos lamang po. Dahil hindi po makukwestiyon ng Panginoon. God is God, period. Gagawin at gagawin po niya. Hindi man po tayo sumunod, hindi tayo tumugon sa kanyang tawag, sa kanyang mga utos. Gagawin at gagawin po niya ang nararapat po niyang gawin sa bawat isa sa atin. Kaya meron po tayong bahagi. Sabi po doon, requires the work of loving Him. Paano po natin masasabi na mahal natin ang Panginoon kung hindi po natin sinusunod ang kanyang pong mga utos? Ano po? Sabi po niya, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Hallelujah. Sa pananamit katulad ng sinabi ni Pastora kahapon, ni Ma'am Baby, talagang lahat tayo natatawa pero totoo po yun. Makita po sa bawat isa sa atin na talagang tayo ay namumuhay na mayroong kabanalan. God's love is freely offered in forgiveness and is a blessing promised on condition of obedience. Wala nga po tayong ginawa, di po ba? Ang Panginoong Jesus ang nagbayad ng lahat para po sa atin. Amen? He paid it all for us. Sabi po na iba, ganun lang kadali. Para ikaw ay maligtas. Tatanggapin mo ang Panginoong Jesus, hihingi ka ng kapatawaran, tatanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Yes, wala tayong ginawa. Kahit kaunti. Dapat tayo yun. Pero dahil doon sa unconditional love ng Ama, pinadala niya ang kanyang buktong na anak upang ikaw at ako ay maligtas. Hallelujah! Di po ba katulad ng sinabi po ni Brother Chico? Napakadakila yung ikaw na makasalanan, kung ibabalik mo yung buhay mo dati, titingnan mo siya, at kung ano ka ngayon, talagang mapapaluha ka na lang sa kagalakan at sa kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. So, paano ba tayo lalakad o mamumuhay ng may kabanalan? So, tingnan po natin doon sa verse 13. 1 Peter chapter 1, verse 13. Sabi po doon, kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin, maging mahinahon at lubos na umasa
sa pagpapalang tatanungin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. So unang-una po, set your mind on the coming of Christ. So kung ang ating pong kaisipan ay nakatuon doon sa muling pagbabalik ng ating pong Panginoon, yung po sinasabi dito sa ating tema, a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Kung ang ating pong kaisipan ay nakatuon doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, makakalakad po tayo, makakapamuhay po tayo na mayroong kabanalan sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Amen po. Pero kung ang ating kaisipan ay nakatuon sa mundong ito, sa lahat ng anuman ang meron dito na alam natin na nawawala, nasisira, pero kung ang ating kaisipan ay nakatuon doon sa inihanda ng Panginoon para po sa atin, yung langit na bayan, ando doon makakalakad po tayo ng merong kabanalan. Hallelujah! Amen. Peter encouraged us that holiness begins with our minds. Our minds need to stay ready for the return of Christ. Dapat ang ating pong isip ngayon ay handa tayo. Handa na tayo. Hindi yung ngayon pa lang tayo maghahanda. Amen po ba? Amen. Handa na po ba tayo? Amen. Baka gusto pa natin dito. Pag tinatanong na, pag namatay ba ako ngayon, handa na ba ako? Yan ang tanong eh, no? O merong takot pa sa mga puso natin na mamatay? Pinagdiinan ko sa atin kagabi ni Pastor Jordan, yung denying ourselves. Ano po? Yourself. Kung hindi po tayo naniniwala doon sa sinabi ko kanina, our minds need to stay ready for the return of Christ. Our actions will quickly get loose and compromised. Ano po? Kung ang ating isip ay hindi nakatuon doon sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ano man yung gagawin natin dito, habang tayo ay nandito pa, doon lagi tayong napapakompromise. Maging sa trabaho, sa pag-aaral, sa paglingkod, saan man po kayo dinala ng Panginoon, ando doon na hindi 100% yung focus natin sa Panginoong Hesus. Jesus called compromised believers the foolish. Katulad po nung, alam niyo po yung 10 dalaga, di po ba? Yung 5, hindi po sila handa, pero yung 5, nakahanda po sila. So mapapatulad po tayo doon sa mga mangmang ngayon, doon sa 5. Lagi sinasabi ng mga tao, lagi ko na naririnig yan, yung muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, pero hanggang ngayon, hindi pa rin naman nangyayari. Marami yung nagmamak patungkol dyan, inahamak, hindi totoo yan. Pero pinapaalala po sa atin ni Pedro, Day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up. Nandun po yun sa 2 Peter 3:10. There will be no preparation time to get ready. Kapag po ba mayroong magnanakaw, maghahanda ka ba? Dahil, may magnanakaw, maghahandaan ko siya. Di ba hindi naman? Hindi nga natin alam, ikaw ay himbing na himbing. Nagdihilig ka pa nga, hindi mo alam, may nakapasok na sa iyong bahay at nakuha ng iyong magamit. So, ganun po yung sinasabi, katulad ng isang magnanakaw. Gusto niyo po bang nakawin ang kaaway kung ano na yung ibinigay sa inyo ng Panginoon? Ipinagkatiwala na sa atin, yung regalo sa atin. Sa haba-haba ng panahon na ipinaglingkod mo sa Diyos, ngayon ka pa ba titigil, ngayon ka pa ba susuko? Set your minds on the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Ituon natin yung ating paningin, ating isipan. Sabi nga, paghandaan natin yung mga bagay na panglangit at hindi dito sa panlupa. Of course, kailangan natin kumain, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin suportahan ang ating pamilya, ang ating mga anak, kailangan mo mag-aral, kailangan yan, pero hindi doon nakatuon ang iyong isipan, ang iyong buhay. Ang buhay mo ay hindi natatapos na gigising ka sa umaga, magtatrabaho, matutulog, gigising, as in, rotation na hindi po doon natatapos, hindi doon lamang ang buhay ng isang mananampalataya na tinubos, niligtas ng Panginoong Hesus. Amen? Meron pang mas higit doon na dapat na ginagawa ang bawat isa sa atin. Amen po? Tinawag tayong lahat bilang maghayag ng salita ng Panginoon
bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon na lingkod niya. Amen po. Hallelujah. At dahil ganito, sabi nga, ganun po yung mga magiging wakas nung mga hindi talaga nakatuon ang kanilang isipan doon sa pamumuhay na merong kabanalan. He's coming back. Dapat po na tayo ay handa na. Sabi nga po sa awit, Jesus is coming soon. Sabi po doon, short, maiksi na lang po yung panahon. Time is getting short. Jesus coming soon. Sabi doon, keep on the firing line. So, manalangin po tayo palagi na humingi po tayo ng patnubay at gabay sa banal na Espiritu. Kapag nararamdaman mo na, nakikita mo na talagang ang iyong apoy ay hindi na ganon, umisi na, hindi na nagniningas, ano po ang dapat gawin? Di ba yung mga cellphone nyo? Alam ko lahat may mga cellphone, yung mga Apple nyo, yung lahat-lahat. Di ba pag kahit na lang percent yung battery, ano po agad ang gagawin? Anong hinahanap ka agad? Charger! At saksakan! Napansin ko yun kahapon dito. Hananap agad dinanasan yung mga outlet. Kasi yung mga, lobat na. So, ganun din tayo. Magpa-recharge tayo sa Holy Spirit. Araw-araw. Holy Spirit. Muli mo paglingasin sa aking buhay, yung pamumuhay na merong kabanalan. Ano po yung ikalawa? Set your mind of living in holiness. It means that every part of your life, yung mata mo, yung iyong pag-isip, yung pagkilos mo, yung relationship mo, yung pananalita mo, yung lifestyle mo, needs to be set apart to be like God. We are living, sabi nga po dito, lahat nga sa buhay na ito ay puro instant. Puro gusto natin lahat, madalihan, mabilisan. At saka, bisihan ng mundong ito sa karamihan na maraming mga bagay na kung saan ay mailalayo ka. Doon sa paglakad mo sa Panginoon, kalimitan minsan parang napapansin mo ba, parang napapasama na din ako sa daling ng takbo ng mundong ito. Renew again our mind. Sabi din po niya doon sa Romans 12, di po pa doon sa kasunod po ng talata na ito. Lagi po i-renew po natin araw-araw yung ating kaisipan. Lord, itama mo po muli yung aking pag-iisip. Itama mo po muli, Panginoon, yung aking paglakad sa iyo, Panginoon. Itama mo po muli, Panginoon, at i-align mo po ako muli dun sa plano at layunin mo po sa aking buhay. We are living sa panahong ito, we are living in the very, very, very last days na po ng ating pong mga buhay. Kaya gawin na po natin yung pinakamabuti na atin pong magagawa para tayo po ay madat na ng Panginoon na talaga lumalakad na mayroong kabanalan. Ano po? Hallelujah. Doon po sa lugar na amin po ngayon, pansamantala na pinalalagyan. Kaya ko po sinabi pansamantala dahil hindi naman po kami doon panghabang buhay. Naalala ko po noong 2010, nung ako po ay papunta na po doon sa lugar na Australia. Pumunta po kami mag-asawa kay Pastor Leopoldo Masaredo sa sentro po. Hindi pa po namin nasasambit ko ano ang aming hihilingin kay Pastor. Sabi niya po agad sa amin, alam ko kung bakit kayo naririto. Sabi ni Pastor. So, sa madaling salita, humingi po kami ng prayer sa kanya. At after nung prayer, sabi po ng Pastor, at hanggang ngayon, tinatandaan po namin yun at hindi po namin yung kinakalimutan. Alam namin na ginamit ang Pastor ng Panginoon para po sabihin sa amin yun. Na sabi niya, baka akala nyo pagdating nyo doon sa Australia, yun ay langit na. So, baka akala nyo din dito sa Taiwan, ito ay langit na. Namasagaan na po ang lahat. Marami po na bibili nyo ang lahat. Ngayon, napapangailangan nyo. Even yung family nyo, lahat as in. Hindi po itong langit. Nandoon po ang langit na nihanda sa atin ng Panginoon. Na ang lalakaran po ay ginto, walang hirap, walang sakit, walang
niya ng extension na buhay. Isa din pong patotoo at lagi ko po itong ipinagpapasalamat sa Diyos. Salamat sa Lord for 46 years na in-extend pa rin niya ang akin pong buhay. Ako po ay leukemia, may leukemia po ako at pinagaling po ako ng Panginoon. Pagka-panganak po sa akin ng nanay ko after 1 week, na-detect po ng doktor that I have leukemia. And then, nagtagal po yun hanggang 7 years old po ako. And then after that, nung nagtatrabaho na po ako sa Manila nung I am 20 years old, bumalik po siya. Tapos, until now, wala na po. Kahit po anong medication o ano, wala po. Yun po yung himala ng Panginoon. Dito po ang ating dakilang ng gagamot. Kaya, Lord, yung buhay na ito, hindi ako karapat dapat. Sino po ako? Pero, dahil po sa inyong masaganang biyaya, gamitin mo po ang buhay na ito sa pagpapala pa po sa iba at sa ikaluluwalhati po palagi ng iyong pangalan. Last 2022, pandemic po yun. Nagkasakit po ako almost more than 2 years. Hindi po ako nakapagtrabaho as in wala po talagang trabaho. At kinailangan po na dumaan ako sa isang matinding surgery, hysterectomy po yun. Sa mga kababaihan, alam niyo po ang ibig sabihin noon. So, inalis po ng ang aking pong bahay bata at wala na po akong, sabi nga, kakayanan na magkaroon po ng anak. Pero ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya niyo pong ibigay yon sa iba't ibang kaparaanan. Limitado po ang ating isip, limitado po ang ating kakayanan, lahat po ay limitado sa atin. Pero tayo po ay naglilingkod sa wala pong, sabi nga, hangganan. Limitless yung power ng Panginoon. Makapangyarihan po siya sa lahat. Amen po? So, hindi po madali yung pinagdaanan ko na yon. Pero, katulad po ng aking binabahagi, itinuon ko po ang aking isipan sa muling pagbabalik ng Panginoon. Itinuon ko po ang aking isipan sa mga sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi po madali ang pagdaanan ng lahat ng yun. Mentally, physically, spiritually, hindi po madali. Dahil doon, gustong-gusto mo na magkaroon ng regalo na galing sa Kanya. Isang sanggol, isang bata na talagang palalakihin mo. Pero, tines din ng Panginoon ang aking pong pananampalataya. Hanggang sa dumating sa punto na sinabi ko po, Panginoon, bigyan mo man ako ng anak, hindi pa rin magbabago yung pagkakilala ko sa iyo, Panginoon. At mananatili at magpapatuloy ako sa paglilingkod para sa iyo, Panginoon. Binigay mo nga itong buhay na ito. Ano ba ang hindi mo kayang ibigay at gawin sa akin, Panginoon? In-extend mo nga po, Panginoon, ang aking buhay for 46 years. Ano pa ang hindi mo kaya, Panginoon? Amen? Kaya sa buhay niyo, kung meron po kayo ngayong mga nararanasan, wala pong hindi kayang gawin ng Panginoon sa inyong buhay. All things are possible. Nothing is impossible with Him. Amen po? Hallelujah! Praise the Lord! Pinigyan po natin ang patuloy sa Panginoon. At kung tumagal po ako sa maraming text na yan, nakaharap po ako dun sa specialist. Habang binabanggit niya yung lahat ng resulta at mangyayari sa akin, sabi niya, nakatingin siya sa aking mukha. At sabi niya, you know what? I have a lot of patients who go through same with yours. But I can see in your face that you're very calm. Sinabi ko na lang sa kanya, it is because of my God. Kasi kung hindi dahil sa kanya, I think, sabi ko sa kanya, I already broke down in front of you. Hindi ko alam kung anong aking gagawin. Pero inihanda na ako ng Panginoon sa bagay na yun. Bago yun nangyari, meron po kami Bible study at yung pinag-aralan namin ay sa Book ng Hope. At ang title po nung materials, In the Eye of the Storm. Kapag nandoon ka, napakahirap kapag nasa gitna ka ng unos. Paano mo masasabi na lumalakad ka sa kabanalan, makakalakad ka sa kabanalan kapag dumarang ka sa mga ganong bagay? Pero salamat sa masaganang biyaya ng Diyos na bawat isa sa atin ay alam ko na makakalakad sa kanyang kabanalan. Bakit?
Isa po ang Diyos sa ating pinaglilingkuran. Hindi po siya nagbabago, hindi po siya nagkukulang. Amen? Siya noon, ngayon, at magpakailanman. Ano po yung pangtatlo at kahuli-hulihan? Ano po yung una? Sabi po doon, set. Yan. Amen. Nakikinig talaga sila. Pangalawa, set your mind of living in holiness. Pangatlo, set your mind on passing through. Kapag po ba tayo ay katulad ngayon, tayo po ay may kanya-kanyang cabin, di po ba? Yung bawat tinutuloyan ba natin? Dinedecorationan ba natin yan? Hindi naman, di ba? Kasi hanggang ano lang tayo dito first day, right? So, ganun din po pag nasa hotel tayo, papagandahin mo ba yung hotel? Di ba hindi naman? Kasi pansamantala ka lang dun eh. 2 days, 3 days. Kaya po sinabi, set your mind on passing through. Hindi po tayo habang buhay na nandito. Amen po? You don't decorate a hotel room or an Airbnb because you know that you are just passing through. Amen? Hallelujah. Sabi niya sa 2 Peter chapter 2 verse 11, Dear friends, I warn you as temporary residents and foreigners. Katulad po dito, sino po dito yung mga residente na ng Taiwan? Kahit kami, residente doon sa Australia. Hindi po kami habang buhay doon. We are just passing through. Amen? Dahil ang tahanan natin, ang bayan natin, ang titirahan natin ay doon sa langit na bayan. Inihanda ng Diyos para po sa bawat isa sa atin. Napakapalad natin, sabi doon, bawat isa sa atin, pinaghahandaan. Sabi pa nga, mansion, di ba? Kung wala tayong bahay dito sa lupa, okay lang dahil napakaganda ng bahay natin doon. Nakahanda para sa atin. Amen? Huwag kayong malungkot. Dapat nandun yung kagalakan sa bawat isa sa atin. Biruin mo, sino tayo? Unworthy, pero naging worthy sa harapan ng Ama dahil sa ginawa ni Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Hallelujah. Purihin ang Diyos. This world is not our home. We are just passing through. Stay detached from the world's passions. Ano po yung mga gusto niyan? More money, more followers, more influence, more pleasure. Ang ating pong paghandaan at ipunin ay yung mga kayamanan ng panglangit. Dahil alam natin na hindi yun masisira, hindi mawawala. Mananatili for eternal. Hallelujah. Strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Sinabi po ito ni Pastor Limuel nung nakaraang devotion sa Hebrews 12:14. Hindi ninyo makikita ang Diyos kung hindi kayo mamumuhay ng may kabanalan. Gusto po ba natin na makita ang Panginoon at tayo ay mapapunta doon sa langit na bayan? Lumakad po tayo na mayroong kabanalan sa kapangyarihan at tulong ng banal na Espiritu. Sa sarili natin, hindi po talaga natin kaya. Huwag na pong dudugtungan na dahil tao lamang, hindi po ano yun. Dahil makapangyarihan ang Diyos na lumikha sa'yo at tumawag sa'yo, kaya makakalakad po tayo sa kabanalan. Amen? At kasama natin ang banal na Espiritu. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Merong iniwas sa atin na mga aliw. Patnubay. Gabay natin. Kapag hindi mo alam kung ano yung gagawin, manalangin ka. At ang Holy Spirit ay naririnig po sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah. At tapusan po, live holy, separated unto God. Choose godliness. Fix our eyes to the Holy One who is coming back soon. Amen? Hallelujah. Ituon natin ang ating paningin sa ating pong Panginoong Jesus, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At tunay na ang papuri at pagkakilay sa pangalan po lamang niya. Kaya sa Panginoon ko po itinataas ang lahat ng papuri at pasasalamat. Salamat po sa Panginoon. Kung hindi po dahil sa Kanya, hindi po kami makakapunta sa mga lugar na inililid po kami ng Panginoon na magdisyon. Kaya sabi ko nga, kung ang sabi ng mundo ay more travel, mga kanan, more, and more. Sabi ko, Lord, more missions, and more missions for the glory of your name. Salamat po sa Panginoon, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.
ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sige po, buksan niyo po ang inyong mga labi. Magsambit tayo ng papuri, pagluwalhati at pagkakila sa ating pong Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po kayo, Panginoon. Dakilain po kayo, O Diyos. Napakabuti niyo po, Panginoon. Luwalhatiin po kayo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa inyo pong bigaya lamang. It is by your grace that we can carry on, O God. Kung hindi dahil po sa inyo, Panginoon, sa pag-ibig niyo, sa biyaya niyo, Panginoon, hindi po namin kayang gawin ang lahat. Salamat po, Banal na Espiritu. Lord, nakikita niyo po ang bawat isa sa amin ngayong umaga. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, O Diyos. Yakapin niyo po kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Dahil sa iyo pong pag-ibig, kung kaya't magagawa po namin ang mga bagay. Dahil yung pag-ibig na amin natanggap, Panginoon, pinakadakila sa lahat. Pinakamakapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kapag meron tayong pag-ibig, kaya natin gawin anuman ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Dahil hinibig niya tayo ng Diyos. Biruin mo, sino ka? Sino ako? Sino tayo? Pero hindi yun ang tingnan ng Panginoon. We're still sinners, but He died on the cross for us. Biruin mo yun, makasalanan pa tayo. Pero namatay na siya doon sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Tinapos na niya noon pa nga doon sa krus. Sabi, it is finished. So ano ang hindi kayang gawin ng Diyos sa buhay mo ngayon? Isuko mo ang lahat sa Kanya. Ilatag mo ang lahat sa Kanya, sa Kanyang harapan. At ipagkatiwala mo lahat sa Kanya ang iyong buhay. At naroon ang makapangyarihang Diyos, ang patuloy na siyang gagawa at ikilos sa iyong buhay. O, purihin kayo, Panginoon. Dakila po kayo, O Diyos. Marami po salamat, Panginoon. Sino man po dito ang nakakaranas ng anumang karamdaman sa kanyang physical na katawan, let the power of healing flow right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sino dito nangangailangan ng kapayapaan? Ang kapayapaan hindi malirik ay maranasan natin sa umagang ito. Yung kagalakan na nagmumula sa Kanya. Overflowing joy. Salamat, Holy Spirit. Ang dahilan, kapatid, kaibigan, kamanggagawa kung bakit ka pinagpapala ng Panginoon ay upang maging pagpapala ka sa iba at sa marami pa. Purihin mo ang Diyos sa buhay mo kung ikaw ay pinagpapala dahil alam mo na merong plano at layunin sa buhay mo. Kung sigurado ka at alam mo